Paano kung sabihin ko sa inyo na ang formal na kasaysayan ng pagkakadiskubre sa Amerika ay hindi pala buo at hindi lang ang mga balbas saradong mandaragat na may helmet na may sungay na wala naman talagang ganoon ang may pangunahing papel dito, kundi pati na rin ang kanilang mabalahibong kasama na mahilig humuni. Parang gawa-gawa lang. Pero ibang kwento ang sinasabi ng agham. Ngayon, ilalabas natin ang isang nakakagulat na sikreto. Paanong ang mga Norwegian forest kata ay nakarating sa North America kasama ang mga Viking 500 taon bago pa dumating si Christopher Columbus. Hindi lang ito basta haka-haka. Ito ay isang kasaysayang sinusuportahan ng genetic research na nagpapabago sa pananaw natin kung paano sinakop ng tao at hayop ang mundo ng magkasama. Maghanda na kayo dahil may naghihintay na paglalakbay sa oras sa inyo na puno ng mga misteryo sa genes, mga sea adventure, at syempre, mga kuting. Malalaman ninyo kung bakit ang mga pusang ito ang naging perpektong mandaragat at anong genetic trace ang iniwan nila sa buong kontinente. Bago tayo magsimulang maglayag, alamin muna natin ang pangkalahatang sitwasyon. Ang Viking Age ay naganap mula mga ikawalo hanggang ikalabing-isang siglo at salungat sa mga sikat na stereotype, ang mga Scandinavian ay hindi lang pala mga walang awang magnanakaw. Sila ay matatalinong negosyante, explorers, at marahil ang pinakamahusay na mandaragat noong panahong iyon. Ang kanilang mga barko, ang tinatawag na longship or drakkar, ay tumatawid sa mabagabag na karagatan ng North Atlantic, umaabot sa Iceland, Greenland, at sa huli, sa North America. Ngayon, isipin ninyo ang barkong ito. Sa loob, nakaimbak ang mga supply ng butil, pinatuyong karne, at isda, mga probisyon para sa maraming buwan. At ang mga supply na ito ay may matinding kalaban, ang mga daga at mouse. Hindi lang nila sinisira ang pagkain, nagdadala pa sila ng sakit at ngumangat-ngat ng mga lubid. Ang solusyon sa problemang ito ay simple, napakatalino at kaakit-akit. Ito ay ang ship cat. Pero hindi lang basta pusa ang kailangan ng mga Viking, kundi isang natatanging pusa. At mayroon sila nito, ang Norwegian Forest Cat o tinatawag na Skogkat. Isang malaki at matibay na hayop na may makapal, water-repellent na balahibo at likas na talento bilang mga ngaso. Ang mga pusang ito ay hindi lang pet, sila ay mahahalagang miyembro ng crew. Isipin ninyo ang isang drakkar, naglalayag sa gitna ng malamig na alon ng Atlantiko. Hindi lang ito simpleng sasakyang dagat. Ito ay isang lumulutang na mikrokosmos, isang saradong ekosistema sa loob ng ilang linggo o buwan. Sakay nito ang dosi-dosenang mandirigma, mga ngalakal, pati na ang kanilang mga pamilya. Bawat gamit, bawat tao, at bawat hayop ay may sariling layunin. Ang napakahalagang imbak ng pagkain ang susi sa kanilang kaligtasan. Ang mawala ang mga supply na yon dahil sa mga daga at peste ay nangangahulugang tiyak na kamatayan mula sa gutom sa gitna ng nagyayalong karagatan. Kaya naman, ang papel ng pusa sa barko ay kasing halaga ng taga-kontrol ng timon o ng tagatanod. Ang pusa ay nagsilbing biolohikal na sandata ng mga Viking laban sa pinakamalaking banta sa kanilang paglalakbay. Siya ang tagapagbantay ng probisyon, ang garantiya na makakarating ang mga tripulante sa kanilang destinasyon na busog at malusog. Hindi ito tungkol sa luho or pagiging sentimental. Ang pagsama sa isang pusa ay isang desisyong praktikal at kasing kailangan ng pagsasama ng palakol o ng layag. At ang Norwegian Forest Cats ay napakahusay sa gawaing ito. Nagpapatrolya sa madilim na sulok ng trangka ng may walang awang husay
ng isang likas na mandaragit. Pero sino nga ba itong Norwegian Forest Cat? Kilalanin pa natin siya ng mas malapitan. Ang Skogkat, tawag sa kanya sa bansang pinagmulan, ay isang lahi na tila hinulma ng matinding klima ng Scandinavia. Sila ay malalaki at maskuladong hayop na umaabot sa 9 na kilo ang bigat. Ang kanilang pangunahing katangian, ang kanilang double coat o dalawang patong na balahibo. Ang mahaba, makintab at water repellent na panlabas na balahibo ay proteksyon laban sa ulan at niebe, habang ang makapal at siksik na panloob na balahibo naman ang nagpapainit sa kanila sa gitna ng matitinding lamig. Ang kanilang malalakas na paa at matutulis na kuko ay hindi lang nagpapahintulot na makapanik sila ng mahusay sa mga puno, kundi nakakagalaw din sila ng may kumpiyansa sa umiindayog na kubyerta ng barko. Ang mahaba at mabalahibong buntot ay nagsisilbing balanse at kasabay nito isang mainit na scarf. Pero ang pinakamahalaga, ang kanilang ugali. Sila ay matalino, independyente, at may taglay na pambihirang hunting instincts na hinasa sa loob ng daang taon sa malalamig na kagubatan ng Norway. Lahat ng katangiang ito ang nagpatibay sa kanila bilang perpektong kasama para sa matagal at mapanganib na paglalayag sa dagat. Hindi sila nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga. Sila mismo ang naghahanap ng sarili nilang pagkain at epektibo nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Para sa mga Viking, ang pusa ay higit pa sa simpleng alagang hayop na may silbi. Mayroon silang mahalagang pwesto sa kanilang kultura at mitolohiya. Ang pinakamatingkad na halimbawa nito ay si Freyja, ang diyosa ng pag-ibig, pagkamayabong, at digmaan. Ayon sa mga alamat, ang kanyang karwahe ay hinihila ng dalawang malalaking pusa habang naglalakbay siya sa kalangitan. Hindi lang sila basta alaga, kundi mga makapangyarihang nilalang na karapat-dapat magsilbi sa isa sa mga pangunahing diyosa ng Norse Pantheon. Ang ganitong mataas na katayuan sa mitolohiya ay tiyak na nagbago rin sa kanilang pagtingin sa mga pusa sa totoong buhay. Pinaniniwalaan na nagdadala sila ng swerte, lalo na sa dagat. Naniniwala ang mga mandaragat na ang pagkakaroon ng pusa sa barko ay magpapalambot sa loob ng mga Diyos at sisiguraduhin ang isang mapayapang paglalayag. Ang pagpatay sa isang pusa ay itinuturing na isang matinding kasalanan na maaaring magdala ng bagyo o iba pang sakuna sa buong tripulante. Kaya naman, ang pusa sa Drakkar o barko ng Viking ay hindi lang isang mangangaso. Ito ay isa ring buhay na talisman at anting-anting na nag-uugnay sa mga matitigas na mandirigma sa mundo ng mga Diyos. Ang paggalang na ito sa kultura na hinaluan ng praktikal na pakinabang ay bumuo ng isang matibay na ugnayan sa pagitan ng mga Viking at ng kanilang mabalahibong kasama. Subaybayan natin ngayon ang mismong paglalakbay ng mga Viking sa kanluran. Ang kanilang paglawak ay hindi nangyari sa isang iglap o simpleng pagtawid lang sa karagatan. Ito ay isang prosesong unti-unti at sunod-sunod. Matapos nilang magsagawa ng mga pananalakay sa baybayin ng Europa, hindi nagtagal ay nagsimula na silang magtatag ng kolonya. Pagsapit ng ikasiyam na siglo, sinakop na nila ang Faroe Islands at Iceland na ginawa nilang maunlad na kolonya. Mula sa Iceland, sa pagtatapos ng ikasampung siglo, isang mandaragat na si Eric the Red na pinalayas dahil sa pagpatay ang nakatuklas ng bagong lupain. Pinangalanan niya itong Greenland o Lunsyang Lupain, isang taktika upang makaakit ng mas maraming maninirahan. Ang bawat paglalakbay na ito ay napakadelikado at tumatagal ng matagal. Ang mga barko ay nagdadala hindi lamang ng mga mandirigma, kundi pati na rin
ng kanilang mga pamilya, alagang hayop, buto ng pananim, at syempre, mga pusa. Mahalaga ang mga pusa upang maprotektahan ang mga supply habang nasa dagat at maging sa kanilang mga bagong kolonya. Sa ganitong paraan, kasama ng mga tao, kumalat din ang populasyon ng Norwegian forest cats na nagtatatag ng genetic na mga himpilan sa bawat bagong pulo. Ang Greenland ang naging huling lundagan bago ang kanilang pangwakas na pagtalon patungo sa mga hindi pa nila batid. Ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa paglalakbay ng mga Viking sa Amerika ay nagmumula sa dalawang Icelandic sagas, ang saga ng mga Greenlanders at ang saga ni Eric the Red or Eric ang Pula. Ang mga epikong gawang ito na isinulat ilang siglo matapos mangyari ang mga kaganapan ay detalyadong inilalarawan ang paglalayag ni Leif Erikson at ng iba pang mga manlalayag na Scandinavian. Ikinuwento rito ang pagtuklas nila sa mga lupain na tinawag ng mga Viking na Helluland na posibleng tumutukoy sa Baffin Island, Markland, baka ito ang Labrador, at Vinland na malamang ay ang Newfoundland. Siyempre, wala kang makikitang direktang linya sa mga sagas na nagsasabing at isinama ni Leif sa barko ang kanyang pusang si Mursik. Nakatuon kasi ang mga teksto sa gawa ng tao, sa kanilang kagitingan at sa mga pagsubok na dinanas nila. Gayunpaman, batay sa pagsusuri ng mga historiador sa pamumuhay at pangangailangan noong panahong iyon, malinaw ang kanilang konklusyon. Ang pagkakaroon ng pusa sa barko ay inaasahan na. Ito ay napakakaraniwan at napakahalagang bahagi ng pamumuhay sa dagat, kung kaya't hindi na ito kailangang banggitin pa, tulad na lamang ng pagkakaroon ng sagwan o layag. Ang presensya nila ay tinutukoy na bilang default. Ang Greenland ang may hawak ng susing papel sa kasaysayang ito. Hindi ito basta pansamantalang kampo o hintuan lang. Ito ay isang ganap at matatag na kolonya ng mga Viking na tumagal ng halos 5 siglo. Dito sa Greenland, nagtayo ng sakahan, nag-alaga ng baka at iba pang hayop, nangaso at nakipagkalakalan ang mga Viking. Napakatindi ng pamumuhay at bawat mapagkukunan ay kasing halaga ng ginto. Sa ganoong kahirapan, ang pagprotekta sa kanilang imbakan ng butil at pagkain mula sa mga daga ay kritikal para mabuhay, lalo na sa matagal at madilim na taglamig sa Arctic. Kinukumpirma ng mga archaeological excavation sa Greenland ang patuloy nilang pagsasaka at normal na pamumuhay. Bagamat bihira lang makita ang mga buto ng pusa, hindi na ito pinag-aalinlanganan na naroon sila. Dito mismo sa mga komunidad ng Greenland, nabuo ang isang hiwalay, ngunit matibay at nakakabuhay na populasyon ng mga pusang Norwegian. Sila ay lubos na sanay na sa mapanghamong kalagayan ng norte at handa ng sumama sa susunod at huling paglalakbay patungo sa kanluran. Ang Greenland ang naging lunsaran ng ekspedisyon ng mga pusa patungo sa bagong daigdig. Batay sa mga sinaunang salaysay o saga, ang pagkadiskubre sa Amerika ay masasabing bahagi lang ng pagkakataon. Noong bandang taong wasan AD, si Leif Erikson, anak ni Eric the Red, ay naglayag mula sa Greenland patungo sana sa Norway. Subalit, sa kanilang pagbalik, nawala sa ruta ang barko niya dahil sa matinding bagyo at napadpad sila sa baybayin ng isang lupain na hindi pa nila nakikita. Ang lupaing ito ay sagana sa kagubatan, mga hayop at ligaw na ubas. Dahil dito, tinawag itong Vinland na ang ibig sabihin ay lupain ng alak o wineland. Ito ay isang pagtuklas na halos 5 siglo ang inuna bago pa dumating si Columbus. Si Leif at ang kanyang mga kasama ay nagpalipas ng taglamig doon
at nagtayo sila ng isang pansamantalang panirahan. Sinundan pa ito ng iba pang ekspedisyon kasama na ang mga pagtatangkang magtayo ng permanenteng kolonya. At halos sigurado tayong may posibilidad na halos 100% na may mga pusa sa bawat barkong naglalayag mula Greenland patungong Vinland. Nagpapatuloy sila sa kanilang napakahalagang trabaho. Hindi nila alam na sila ang unang miyembro ng kanilang uri na tumuntong sa bagong, malawak na kontinente. Ang kanilang paglalakbay ay hindi mapaghihiwalay sa paglalakbay ng kanilang mga amo. Isipin ninyo muna sandali ang tagpong ito. Matapos ang napakahaba at nakakapagod na paglalakbay sa laot, dumaong ang drakkar ng mga Viking sa isang baybaying hindi nila kilala. Bumaba ang mga tao, nagmamasid na may pag-iingat at pagtataka. At sa likuran nila, maingat man itong bumaba sa hagdanan o tumalon na lang sa buhangin, bumaba rin sa baybayin ang isang pusa. Baka umunat muna ito, nagpagpag at nagsimulang mausisa na amuyin ng bago at kakaibang mga amoy. Isa itong makasaysayang sandali kahit pa hindi ito naitala sa anumang sinaunang kasulatan. Ang unang alagang pusa mula sa Europa ay tumapak sa lupa ng North America. Hindi ito isang mananakop o explorer, kundi isang simpleng tagahuli ng daga sa barko na ginagawa lang ang trabaho niya. Pero ang mga paa nito ang unang nag-iwan ng bakas na pagkalipas ng 1,000 taon ay matutunton ng mga siyentista gamit ang genetics. Ang pusa o pusang ito na walang pangalan ay naging isang pioneer, isang hindi sinasadyang kolonisador na nagpasimula ng bagong kabanata sa pagkalat ng kanilang lahi sa buong planeta. Ang pagdating nila ay tahimik at hindi napansin. Pero ang mga epekto nito ay nagtagal hanggang ngayon. Sa loob ng mahabang panahon, ang mga istoryang binabanggit sa mga saga ay itinuring lamang na purong alamat. Pero noong dekada 60 ng ika-20 siglo, nag-iba ang sitwasyon. Ang mga Norwegian na arkeologo na sina Anne Stein at Helge Ingstad ay nakagawa ng isang pambihirang pagtuklas sa hilagang dulo ng pulo ng Newfoundland sa isang lugar na tinatawag na Lands o Meadows. Hinukay nila ang mga labi ng isang maliit na pamayanan, ilang bahay lupa, isang pandayan, at mga pagawaan. Batay sa disenyo at mga natagpuang artifact, walang dudang kinilala ito bilang mga istrukturang Scandinavian. Batay sa radiocarbon analysis, tinatayang itinayo ang pamayanan noong taong 1000 AD na eksaktong nagtugma sa panahong inilarawan sa mga saga. Ito ang una at sa ngayon, nag-iisa pang hindi mapag-aalinlanganang ebidensya ng presensya ng mga Viking sa North America bago pa dumating si Columbus. Bagamat walang nakuwang buto ng pusa sa paghuhukay, sinasabi ng lohika na sa isang pamayanan kung saan naninirahan ang mga tao, nagtatrabaho at nag-iimbak ng pagkain, kinakailangang may pusa sila. Ang lands o meadows ang naging pisikal na patunay na ang mga Viking at siyempre ang kanilang mga pusa ay talagang narating ang lugar na ito. Mayroon na tayong lohika, mayroon tayong mga alamat, at mayroon tayong archaeological proof. Pero nasaan ang mismong direktang ebidensya na nagpapatunay sa presensya ng mga pusa? Ang sagot ay dumating mula sa isang hindi inaasahang larangan, ang larangan ng genetics. Noong ika-21 siglo, natuto ang mga siyentipiko na basahin ang kasaysayan na hindi nakasulat sa pergamino, kundi nakatala sa molekula ng DNA. Ang bawat nabubuhay na organismo ay nagtataglay ng genetic code na ipinapasa sa bawat henerasyon. Sa pag-aaral ng mga kodigong ito, matutuntun natin ang migrasyon ng mga populasyon, matutukoy ang ugnayan ng lahi, at muling mabubuo ang mga ruta ng pagkalat ng iba't ibang species sa buong planeta.
Ang partikular na interes para sa mga ganitong pag-aaral ay ang mitochondrial DNA o mtDNA. Ito ay ipinapasa lamang sa maternal line mula sa ina patungo sa mga supling at nagbabago sa halos pare-parehong bilis. Dahil dito, nagagawa ng mga siyentipiko na parang mga detektib, nakalasin ang mga genealogical tree na umaabot hanggang sa nakalipas na mga siglo. Nasusubaybayan nila kung saan at paano lumipat ang mga ninuno ng mga modernong hayop. At ito mismo ang kagamitan na ginamit para matagpuan ang bakas ng pusa ng mga Viking. Sa aming pagsisiyasat, napakalaking tulong ang mga malawakang internasyonal na proyekto na nakatuon sa pag-aaral ng genome ng mga alagang pusa. Libu-libong sampol ng DNA ng pusa, may lahi man o wala, ang kinolekta ng mga siyentista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanilang pangunahing layunin ay makabuo ng kumpletong genetic map na nagpapakita kung paano kumalat ang mga pusa simula noong pinaamo sila sa gitnang silangan. Halos 10,000 taon na ang nakalipas. Isa itong napakalaking pag-aaral na nagbigay daan upang makita kung paanong nakapaglakbay ang mga pusa kasama ng tao. Sumama sila sa mga Romanong lehiyonaryo, sa mga negosyanteng Arabe, sa mga pilgrim noong Middle Ages, at siyempre sa mga mandaragat. Ang resulta ng mga pag-aaral na ito na inilathala sa mga pangunahing scientific journal tulad ng Nature ay talagang nagdulot ng malaking ingay. Ipinakita nito na ang mga pusa mula sa ilang partikular na rehiyon ay may kakaibang genetic markers, parang isang uri ng pasaporte na tumutukoy sa kanilang pinagmulan. At isa sa mga marker na ito ang tuwirang nagdala sa mga siyentista patungo sa mga drakkar or longships ng mga Viking. Sa isinagawang pananaliksik ng mga siyentista, natukoy nila ang isang kakaibang haplogroup ng mitochondrial DNA na lubhang laganap sa mga pusa sa Scandinavia, partikular na sa Norway. Ang genetic marker na ito ay napakakarakteristiko sa rehiyong iyon, kaya't ito ay tinawag nilang Viking line. Natagpuan ang tatak henetiko na ito sa mga labi ng pusa na nahukay sa mga lugar ng Viking era sa Northern Europe. Ito na ang naging matibay na patunay. Ang mga pusang ito, mga ninuno ng modernong Norwegian forest cat, ay talagang naglakbay sakay ng mga drakkar or longship ng mga Viking. Ang marker na ito ay nagsilbing parang isang genetic beacon, isang henetikong lagda na iniwan ng mga Viking cat saan man sila nagpunta. Dahil dito, sinimulan ng mga siyentista na hanapin ang tatak na ito sa iba pang panig ng mundo. Sinusubaybayan ang mga ruta ng mga mandaragat na Scandinavian. At ang mga resulta, nakakamangha. Ang parehong marker na ito ay natagpuan sa Iceland, sa Faroe at Shetland Islands at sa Britain, sa lahat ng lugar kung saan itinatag ng mga Viking ang kanilang mga pamayanan. Ang genetics ng mga pusa ay eksaktong sumalamin sa mapa ng kanilang ekspansyon sa mundo. At dito na tayo sa pinakakritikal na punto. Kung talagang nakarating sa North America ang mga pusa ng Viking, dapat napanatili ang kanilang natatanging genetic marker sa mga lokal na populasyon. At hinanap ito ng mga siyentista at natagpuan nila ang mismong Viking line na katangian ng mga pusang Norwegian ay natuklasan sa ilang modernong alagang pusa sa North America. Ang mas kapana-panabik, ang pinakamalaking konsentrasyon ng gene na ito ay makikita sa mga populasyon sa hilagang silangan ng kontinente, lalo na sa probinsya ng Newfoundland sa Canada at sa estado ng Maine sa Amerika. Ibig sabihin, sa mismong mga lugar na iyon kung saan, ayon sa lahat ng ebidensya, dumaong ang mga Viking.
Para itong genetic na alingawngaw na umabot sa atin matapos ang 1,000 taon. Hindi na ito basta haka-haka lang, kundi isa ng matibay at seryosong patunay mula sa agham. Ang mga gene ay hindi nagsisinungaling. Ikinukuwento nila kung paano nakaligtas, umangkop, at naipasa ng mga inapo ng pusang Scandinavian ang kanilang DNA sa susunod na henerasyon sa bagong kontinente. Pero posible rin bang dinala ang mga pusa na ito sa Amerika ng mas huli? Halimbawa, ni Columbus o ng iba pang mga Europeanong mananakop? May malinaw na sagot ang pag-aaral ng henetika tungkol dito. Sinuri ng mga siyentista ang DNA ng mga pusa na nakarating sa Amerika kasabay ng mas huling alon ng kolonisasyon. Ang mga pusa na dumating kasama ni Columbus ay may genetic markers na typical sa Spain at sa Iberian Peninsula. Samantala, ang mga pusa naman na dumating kasama ng mga Ingles at Pranses na nanirahan doon ay may iba pang Western European na genetic signature. At lahat sila ay naiiba sa tinatawag na Viking line. Dahil dito, nagkakaroon ng linaw ang magkakaibang daloy ng migrasyon ng mga pusa. Ang Scandinavian genetic trace ay isa itong hiwalay at mas sinaunang kwento. Makikita pa rin ito sa gene pool ng mga pusa sa Amerika bilang patunay ng pinakaunang contact, ang pre-Columbian contact sa pagitan ng luma at bagong mundo. Kaya naman, ang mga pusa ni Columbus at ang mga pusa ng Vikings ay dalawang magkaibang genetic history at ang kwento ng Vikings ay nagsimula 500 taon na mas maaga. Dito pumapasok ang isang mahalagang tanong. Ang paninirahan ng mga Viking sa Vinland ay hindi nagtagal, ilang taon lamang. Matapos ang mga sagupaan sa lokal na populasyon na tinatawag nilang Skrellings, umalis sila sa Amerika. Kung ganoon, paano nakaligtas ang kanilang mga pusa at nakapag-iwan ng bakas ng lahi? Mayroong ilang hinuha ang mga siyentista. Una, posibleng tumakas o nawala lang ang ilang pusa at naging mailap. Ang masungit na kalikasan ng Newfoundland ay kahawig ng kanilang pinagmulang Norway, kaya nagkaroon sila ng pagkakataong mabuhay at makapagtatag ng maliit na populasyon ng mga ligaw na pusa. Pangalawa, posible ring ginamit ang mga pusa bilang produkto ng kalakalan o kaya ay kinuha at inalagaan lamang ng mga katutubong Amerikano. Ang kakaiba at kapaki-pakinabang na hayop ay maaaring nakaakit sa atensyon ng mga lokal. Pangatlo, kahit pa napakaliit ng populasyon, ilang individual lamang, maaari pa ring naipasa ng mga ito ang kanilang genes sa pamamagitan ng pakikipag-crossbreed sa mga pusa na dinala doon ng mas huli. Ang kanilang natatanging mitochondrial DNA na naipapasa sa mother line ay maaaring nanatili sa sunod-sunod na henerasyon at umabot hanggang sa kasalukuyan. At dito may lumitaw pang isang mabalahibong bayani sa eksena, ang sikat na American cat breed na Maine Coon. Ito ang isa sa pinakamalalaking pusa sa bahay, nakilala sa makapal nitong balahibo, mga tumpok na buhok sa tainga, at matipunong pangangatawan. Ang nakamamangha pa, napakalaki ng pagkakahawig nila sa Norwegian forest cats. Ang opisyal na kasaysayan ng lahi ay nagsimula noong ika-19 na siglo sa estado ng Maine. Subalit kung paano sila napunta doon, ito ay nananatiling isang palaisipan. May isang popular at talagang kaakit-akit na teorya na ang Maine Coons ay direktang nagmula sa mga pusa na dinala ng mga Viking sa Amerika noong 1,000 taon na ang nakalipas. Ayon sa bersyon na ito, ang mga pusa ng Viking ay nakihalubilo sa mga lokal na pusa na may maiikling balahibo at ito ang naging simula ng bagong lahi na ito. Ang genetic studies ay hindi pa nagbibigay ng 100% kumpirmasyon sa koneksyon na ito.
pero hindi rin naman nila ito sinasalungat. Kung isasaalang-alang ang panlabas na pagkakahawig at ang geographical na pagkakahanay, ang estado ng Maine ay kasama sa sakop ng Viking gene. Ang teoryang ito ay mukhang napakatuwirang pakinggan at punong-puno ng romansa. Ang daming kwento at alamat na umiikot tungkol sa pinagmulan ng Maine Coon at ang iba dyan ay mas kakaiba pa kaysa sa salaysay tungkol sa mga Viking. Ayon sa isa sa pinakapopular na alamat, nag-ugat daw ang lahi na ito mula sa pag-cruise ng pusa at raccoon. Kahit na imposible ito sa siyensya, ito raw ang nagpapaliwanag sa malago at guhit-guhit nilang buntot at maging sa pangalan mismo ng lahi, ang Maine Coon ay tumutukoy sa parang Maine Raccoon. May isa pang alamat na nag-uugnay sa kanila sa reyna ng Pransya na si Marie Antoinette. Sinasabi na noong panahon ng Rebolusyon, sinubukan niyang tumakas patungong Amerika at ipinadala niya roon ang isang barko na puno ng kanyang paboritong gamit kasama na ang 6 niyang Angora na pusa. Pinitay ang reyna pero ligtas namang nakarating ang mga pusa sa estado ng Maine at sila ang sinasabing naging pinagmulan ng lahi. Mayroon ding kuwento tungkol sa isang kapitan na ang apelido ay Coon na nagdadala daw ng mahahaba ang balahibong pusa sa kanyang barko. Pero sa gitna ng lahat ng kuwentong kutsero na ito, ang bersyon tungkol sa mga Viking na sinusuportahan ng genetic data at kontekstong historikal ang siyang lumalabas na pinakalohikal at pinakamay basehan sa siyensya. Ibig sabihin, ginagawa nitong tunay na posibilidad sa kasaysayan ang dating kwentong bayan. Pero siyempre, para maging balanse ang ating pagtingin, kailangan din nating banggitin ang mga kontraargumento. Tandaan natin, ang agham ay hindi lang isang paniniwala, kundi isang patuloy na paghahanap ng katibayan. At sa kwento ng mga Viking cats, mayroon din itong mga butas. Ang pangunahing punto ng mga nagdududa o mga skeptiko ay ang kawalan ng mga buto ng pusa sa paghuhukay sa lands o meadows. Kung totoong nandoon ang mga pusa, bakit wala tayong nakitang labi nila? Ang posibleng sagot ay simple lang. Ang komunidad doon ay maliit at panandalian lang at mahirap mapreserba ang buto ng maliliit na hayop, lalo na sa acidic na lupa. Dagdag pa rito, iginiit ng mga skeptiko na ang Viking gene ay maaaring nakarating sa Amerika ng mas huli, halimbawa sa pamamagitan ng mga imigranteng Norwegian or Danish noong ika-19 at ika-20 siglo. Hindi rin natin ito pwedeng tuluyang isantabi. Kaya naman, sa kasalukuyan, ang teorya ng Viking cats sa Amerika ay nananatiling isang napakalakas at well-grounded na hypothesis. Pero hindi pa ito maituturing na 100% napatunayang katotohanan. Patuloy ang debate sa mundo ng siyensya at posibleng ang mga susunod na archaeological or genetic na pagtuklas ang maglalagay ng pinal na tuldok sa kasaysayang ito. Pero bakit nga ba napakahalaga ng kwentong ito? Sa totoo lang, ano bang big deal kung sino ang unang nagdala ng mga pusa sa Amerika? Hindi lang ito tungkol sa mga pusa. Binabago ng kwentong ito ang buong pananaw natin sa nakaraan. Ipinapakita nito na konektado na ang mundo noon pa man, kahit bago pa dumating ang panahon ng pagtuklas, Age of Exploration. Ipinapamalas nito kung gaano kalapit ang kasaysayan ng tao at ng hayop at kung paanong sabay nating ginalugad ang planeta. Ang isang pusa na kasama sa isang Viking longship or drakar ay sumasalamin sa pagiging praktikal, kakayahang umangkop at malalim na simbiosis o pagtutulungan. Nagpapalabo ang kwentong ito sa malinaw na hangganan sa pagitan ng pagtuklas at pagkakaroon ng ugnayan at ipinapakita nito
na ang interaksyon ng mga kultura at ekosistema ay isang prosesong komplikado at maraming anggulo. Pinapaalala nito sa atin na ang kasaysayan ay hindi lang isang nakapirming listahan ng mga petsa at pangalan na makikita sa libro. Ito ay isang buhay at patuloy na umuunlad na agham. Dito, ang mga bagong teknolohiya tulad ng genetics ay kayang magbunyag ng kamangha-manghang mga sikreto na matagal nang nakatago sa nakaraan. At sa malaking kasaysayang ito, ang isang maliit na pusa ay gumanap ng sarili nitong papel. Bagaman hindi pansinin, ito ay napakahalaga. Sa susunod na masulyapan mo ang iyong alagang pusa na tamad na nakahiga sa sopa, sandali mong isipin ang pinagmulan ng lahi nito. Maaaring dumadaloy sa mga ugat niya ang dugo ng matatapang na manlalayag na hindi natinag sa matitinding bagyo at sa nagyaylong mga alon. Siguro, ang lolo sa tuhod niya ay isa sa mga pusang unang tumapak sa dalampasigan ng isang bagong kontinente, habang puno ng pagtataka na tinitingnan ang hindi pa nakikitang kagubatan. Ang kasaysayang ito ay nag-uugnay sa ating kasalukuyan at sa isang napakalayo ngunit kabayanihang nakaraan. Ginagawa nito ang isang ordinaryong alaga na isang buhay na tagapagdala ng kasaysayan, isang supling ng mga mandirigma at ng mga tagatuklas. Siyempre, malabong ikwento sa iyo ng pusa mo ang mga kabayanihan ng lahi niya. Ngunit ngayon, alam mo na kung anong kamanghamanghang sikreto ang maaaring nakatago sa likod ng kaniyang paghuni. Bawat pusa ay isang maliit na misteryo at ang kwento tungkol sa mga Viking at sa kanilang mabalahibong manlalayag ay nagdaragdag ng isa pang kapanapanabik na kabanata. Dahil dito, nagiging mas malalim at mas interesante ang koneksyon natin sa mga kahangahangang hayop na ito. Kaya, ano na nga ba ang ibig sabihin nito? Habang ang mga aklat ng kasaysayan ay nakafocus sa tatlong barko ni Columbus, ang tunay na mga unang nakatapak sa lupa ng Amerika ay posibleng ang mga umuungol na inapo ng mga pusa ni Joseph Rhea. Ang bakas ng DNA na iniwan nila sa mga pusa sa Northeast America ay buhay na patunay na ang kasaysayan ay mas komplikado at mas nakakainganyo kaysa sa akala natin. Nakita natin kung paanong isinasama ng mga Viking na dakilang mandaragat ang kanilang mga di mababayarang miyembro ng tripulante, ang Norwegian Forest Cats, at kung paanong ang mga pusang ito malamang ay nag-iwan ng kanilang genetic mark sa buong kontinente bago pa man opisyal na madiskubre ang Amerika. Ito ay isang nakakagulat na halimbawa kung paanong tinutulungan tayo ng agham na isulat muli ang nakaraan at matagpuan ang bakas ng malalaking pangyayari sa hindi inaasahang lugar, kahit sa DNA lang ng isang ordinaryong pusa. Maraming salamat sa pagtutok ninyo hanggang dulo. Kung na-enjoy ninyo ang hindi kapani-paniwalang kwentong ito, paki-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa susunod naming historical investigation. Sa palagay ninyo, gaano katotoo ang teoryang ito? At may bahagi bang Viking sa pusa ninyo? Mag-comment na